Kaya naman pala, no? Ganun umasta doon sa Senado. At akala niya yung astang ginawa niya sa Senado, uubra sa Kongreso, no? 'Pag yan totoo, magre-resign ako. Pati si VP Sara magre-resign. Tapos, ayun, itali ko ang leeg ko. Sabi ni Master Chief, "Oh, ayan, kayo na lang po bumasa." Yan yung mga kataganan talagang sinabi niya ho, mga kababayan. O, eto na po ang VP. Totoo daw po yung backup. Sure reaction. Sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and Oy. he will also push you and your brothers, Kong Kulong and Mayor Baste, to resign daw pag totoo daw po yung backup. Sure reaction po, ma'am. Oo. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan. Oh, ayan, bank. Yung listahan ng bank account na yan, bank accounts with S, mga kababayan. Diba? Noong, was it 2016 na Yes, nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako yan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts. Sandali lang, ihinto muna natin to, no? Sinabi po ng Vice Presidente, merong bank accounts, yung mga file na yan, no? Pero ihinto po muna natin to pansamantala, mga bossing, dahil gusto po natin bigyan ng pagbati. Oh, itong pinapabati ni Sir Pempe Santiago. Good morning, Boss Mark. Ayan, birthday daw po ni Mickey Jeronimo. Ayan, happy birthday po, Mickey Jeronimo. Ayan, pinapabati po ni Sir Pempe Santiago. O, tutuloy na po ulit tayo, mga kababayan. Alam nyo po kasi, yung mga birthday na yan, mahalaga po yan sa atin, no? Alam nyo naman po, ang buhay natin, hiram lang, no? Minsan lang din tayo mag-celebrate ng birthday. Happy birthday po muli, Ma'am or Sir Mickey Jeronimo. Doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. Hindi alam ng bangko, hindi niya din alam, ano yun? pero alam niya daw sa umpisa. So, tinatanong ba ang bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga account. So, Bakit hindi niya lang masagot? meron Ano ako ba tong kwentuhan na to, BP? accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Oh. Okay, sa akin naman po, may buntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Pupunta ba o hindi? Tingin ko hindi. Pero baka mali ako. Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inimbitan nila ako isang beses lang doon sa Totoo kaya yun, mga kababayan? Nakalimutang imbitahin? Yung mga quadcoms po, kumbaga, talagang sinasabi nila, wala ang vice presidente dito, meron pang mga pangalan siya sa table. unang-una. Baka mamaya, ganyan style ni Maharlika, no? Kinasuhan ako. Ganyan. Wala naman po dumadating sa akin, yung pala iniiwasan. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo nakaupo. Saglit lang. Ma'am, ulitin natin, ha? Wait lang, parang medyo kasinungalingan yung hindi tinanong. Isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo nakaupo lang ako. Nando si BP Sara. At rinig na rinig ko, 17 yung mag-i-interpolate, mga kababayan. 17 yung magtatanong sa kanya. No? Pero ano ang ginawa nila? Meron, nandyan na. No? Sagot niya doon, nandyan na yung aking proposal para doon sa 2-point-something billion na proposal na first time in the history of Vice President. Kaya yung mga question and answer, hindi na ako magsasagot dyan. Di ba? Ano nangyari dun? Mga bossing, pag-upo ng BP Sara dun, oh. Ito, nakikita nyo. Ayan.
tinanggal ko pa. Oh. Nilagay yung isa. Tapos, habang nagsasalita yung mga congressman, paano siya makakausap nun? Naglagay ng earphone, nakinig. Ano kaya, ang tanong, ano pinapakinggan? Baka Katy Perry ba yun? O hindi, yung isa. Sino ba yung favorite niya? Hindi ko masyadong sa mga celebrity kasi, sa mga singer Oh. Tapos yung pangalawa naman, 'di ba, yung ayaw naman niyang mag-oath. Oh. Paano mo kakausapin ang isang tao na ayaw mag-oath? Mga bossing. Ano ine-expect niya? O sige, ganito, tatanggapin na lang namin yung sagot. At least wala kang pananagutan diyan sa mga sasabihin mo. Hindi pwede yun. Kailangan pawang katotohanan at mga katotohanan lang. Ang isa sa iniisip ko kung bakit ayaw mag-oath ng Vice Presidente, baka puro kasinungalingan yung sasabihin. Kaya hindi na po sila tinanong, siya tinanong doon, mga kababayan, hindi siya mag-oath Ayaw niyang manumpa doon sa mga sasabihin niya. O di diyan ka lang. Di ba? Doon, nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Inayagan naman nila ako na umalis. Dahil magiging walang saysay yung mga sasabihin mo doon. Dahil unang-una, ayaw mo mag-oath, ayaw mo manumpa na totoo yung mga sasabihin mo. Ganun lang kasimple yun. Sino ba kasi nagturo nung hindi mag-o-oath dyan? Kaya tignan mo, pati yung tauhan niya, yung attorney na no invite naman. Yung attorney na no invite naman, ayun, wala. Pinauwi. Ayaw mo mag-oath, umuwi ka na lang. Sama ng mukha, nako ganun. Lumalakad palabas, mga kababayan. Diyos ko po, ano pa ba gagawin natin dito sa mga taong ito? Sabi ni Mark Anthony Balino, si Aling Maliit ang nagturo sa mga yan na wag mag-oath. Pasensya na po sa sasabihin ko sa huli, no? Pero parang niloloko na lang tayo nitong mga ito. Pinapaikot na lang po tayo ng mga ito, no? Pero, ang maganda po doon, mga kababayan, mas lamang po yung mamamayang Pilipino na nakakaalam po. Mas lamang po yung mamamayang Pilipino na mausisa na po ngayon. Hindi kagaya ng mga DDS, isang sabi mo dyan, magpapauto na yung mga yan. Muli po, mga kababayan, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.